Hello class, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano i-connect yung Node MCU nyo sa inyong smartphone para i-program using the Android app na Arduino Droid. So gagamit tayo ng OTG cable nyo, yung binili nyo kasama ng in-order nyo. Tapos meron tayong karagdagang cable na gagamitin. Kung meron kayong micro USB cable na luma, yung ginagamit nyo dati sa inyong mga cellphone na luma, ito yung maliit, manipis, at mayroong parang ngipin sa magkabilang gilid. So ito yung micro USB. Dahil yung ating Node MCU ay micro USB ang gamit sa kanyang uploading port. Katulad ditong isang aking ginagamit. Pareho lang to. Ito ay ESP8266 din, kaparehas ng Node MCU. At ito ay Wi-Fi server din, Wi-Fi MCU. So, ang gagawin natin is, first, kailangan nating i-connect yung ating OTG sa ating smartphone. Ito yung Type-C, at ito naman yung inyong Type-C charging port or data transfer port kung kayo gumagamit ng micro USB na Android. So, tanggalin nyo lang to. Ito yun. So, micro USB. Pero palagay ko, madalang na ang gumagamit ito. Kung sakaling hindi nyo kailangan itong micro USB, balik nyo lamang yung Type-C. Yan. So, i-connect natin sa inyong smartphone. So, ganyan. So, bali, first step ay i-connect natin ng ganito. Then, susunod nating step ay i-connect natin itong data cable, itong USB-A to micro USB. Focus. Ito yan. So, kukonect natin dito sa female USB-A. Ito naman yung ating USB male. Punta dito. Yan. Okay, so balik ito yung sequence ng connection. Yung mula sa inyong cellphone o sa inyong smartphone, OTG muna, and then yung cable, yung data cable nyo. And then, ito namang dulo nito, ang isang nyo i-connect doon sa uploading port, micro USB, sa inyong Node MCU, yung binili nyo. Okay? Pareho lang to. Okay, so ganyan. So, magpa-flash siya ng umilaw na mabilis na isang beses lang. Be sure na umilaw nga talaga ito. So, okay, kung wala itong ilaw, ibig sabihin, kailangan nyo enable yung inyong OTG. So, checkin ulit natin kung iilaw siya. Yan. So, ibig sabihin, meron siyang power na receive mula sa smartphone. Okay, next thing is, i-open natin yung ating Arduino Droid. Hanapin natin kung meron kayo naka-install. So, sa akin ay narito. Ito. Okay. Okay, so ngayon narito na tayo sa ating Arduino Droid, sa ating smartphone app na ginagamit. But first, i-check muna natin na i-enable muna natin pasamantala ang ating data connection. Or kung meron kayong internet, ay i-connect nyo sa internet pasamantala. Dahil sa first time na gagamitin nyo ang inyong Arduino Droid na mag-upload ng program, baka maghanap siya ng data connection or internet connection. So, tuloy tayo, balik tayo sa ating Arduino Droid app. First, kailangan nating i-configure yung kanyang board type. So, i-tap natin yung menu niya dun sa upper right corner, yung tatlong tuldok na vertical. Tapos, tap settings. And then, tap board type. And then, tap ESP8266. Scroll up nyo, hanapin sa baba, tapos puntahan nyo yung Node MCU
1.0 ESP-12E module. I-check nyo yan. Yan ang piliin natin dahil yan yung model at saka version ng inyong Node MCU. Tapos pag lumabas itong mga notice na to o pop-up na to, tap OK. Okay, so na-set na natin yung ating board. Ngayon, balik tayo sa sa inyong sa ating GC. Hanapin natin yung GC natin and then yung code na in-upload ko o sinend ko ay i-copy nyo. So ito yon. I-tap nyo lang ito tapos copy and then balik tayo sa Arduino Droid. Tapos i-paste natin dito. Now, para ma-check natin kung talagang nagbago nga yung na-upload nga yung ating ipinaste. Kung sakasakaling meron na kayong existing na palitan natin kasi kanina Node MCU ito. Palitan natin to yung SSID. So dito papalitan ko siya ng Pika at LED server. Mamaya hanapin natin to kung ito nga yung naging SSID nya. LED server. Okay, kahit di nyo napalitan yung password, pero kung gusto nyo palitan nyo na, palitan nyo rin, pwede rin yun. So kung wala lamang kayong nabura na mga codes dito, ay pwede rin natin i-compile ito. First, i-compile muna natin. I-tap nyo itong parang kidlat na ito. Yan. So, meron siyang pop-up na lalabas. Magsasabing, the sketch is modified. Save the sketch before compiling. Tap natin yung yes. Kung minsan, kapag hindi pa ito nakasave sa inyong smartphone, tanongin yan panibagong pangalan. Kung lumabas pa yung pop-up na naghahanap ng bagong pangalan, ay mag-type kayo ng file name. One word lamang po. Tapos, tap the check icon. And then, puproceed na siya sa compiling. Marami siyang mga codes na lalabas at i-check niya. Merong error o wala. So, it takes several seconds or maybe a minute. Hintayin nyo lang. Huwag nyong i-exit yung inyong Arduino Droid. Hintayin nyo lamang siya na matapos. Kasi once na in-exit nyo, nag-open kayo ng panibagong window, titigil yung compiling niya. Start na naman kayo mag-compile pagbalik nyo. So, gagawin nyo ito ng maraming beses hanggang sa ma-master nyo kung paano mag-setup ng inyong Arduino Droid, mag-open ng code, mag-paste at mag-compile at mag-upload. So, kung sino man yung naka-assign ngayon sa mag-uwi ng inyong mga gamit, ay practice nyo ng practice na sa ganun, ay pagdating ng next week na ating klase, hands-on natin, kayo naman na magtuturo sa inyong mga classmate. Tapos, kung sino man yung susunod na mag-uwi ng inyong mga kits, ganun din ang gawin niya, mag-practice na mag-practice. So, gagawin natin ito ng maraming beses. Padagdag na konti yung code hanggang sa master yung procedure kung paano mag-open ng Arduino Droid, mag-setup ng board type, at saka mag-compile and mag-upload. So, kung mapapasin nyo, medyo matagal nga itong compiling kasi mahaba yung codes na ginawa natin. So, yung unang codes na binigay ko sa inyo na pinakopya ko, yun yung pinaka-basic kung paano mag-setup ng Wi-Fi server. So, server lang yun. Wala pa siyang mga command na in-execute. Okay, so, natapos na yung compilation, walang error na sinabi, walang red lines na warning. It's time to upload the code. Tap the upload button. So, yung upload, yung pababa niya, yung arrow na pababa na mayroong underline sa ilalim. Tapos may pop-up na lalabas. Itong pop-up na to, tatanungin lang naman niya kung gusto mong i-access yung USB device. Siyempre, gusto natin. So, kailangan nating i-OK. Tap OK. Tapos ito naman yung mangyayari. So, habang ina-upload niyo yan, mapapansin niyo na nagbi-blink-blink yung
Node MCU nyo. So, habang nagbi-blink-blink siya, ibig sabihin, isa-isa nyo ina-upload yung code. So, tingnan natin. Okay. Sisimula siya sa 0% hanggang sa makarating siya sa 100%. It will take several seconds or up to several minutes kung talagang medyo mabagal yung inyong cellphone or kung marami siyang changes sa inyong codes. Gayon pa man, hindi naman yan sobrang tagal. Yan. Sa bandang huli, tatanungin niya kung gusto niya bumili kayo ng premium. So, huwag naman kayong bumili. So, tap later button. Yan. So, kung wala lamang sinabing error messages, ibig sabihin na-upload na yung inyong codes. Now, para ma-check natin, ay alamin natin kung na-upload nga ito. So, paano ba? Okay, so, punta tayo sa ating smartphone menu o screen, and then go to settings, tapos enable natin yung Wi-Fi. Tapos diyan sa Wi-Fi, hahanapin nyo ngayon yung SSID na nilagay nyo doon sa bago nyong code. So dito sa program na ginawa natin sa sample tutorial natin, nilagay ko yung Pika at LED server. So, itap natin yung Pika at LED server. Tapos, isupply natin yung password na nandoon sa code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pwede nyo palitan yun sa code. Pero kung hindi naman, yun na rin gamitin yun. Once na na-type na natin, tap the connect button. At hintayin natin na makakonect siya sa server. So, in this case, connected na siya. Naka-blue yung selected SSID. Although hindi naman siya makapag-provide ng internet, kung lumawas man itong pop-up window na to, pop-up message na to na wala daw connection, do you want to keep or use mobile data? Just keep it, para manatili kayo dun sa connection nyo sa Node MCU. Okay, ngayon, nakakonect tayo sa hotspot nung natin, Node MCU. Punta naman tayo sa ating browser. So, open natin yung Google Chrome browser natin, and then sa ating address bar, URL address bar, i-type natin yung IP address na isinupply natin doon sa code, which is 192.168.1.1. Press this enter button, tapos lalabas yung inyong ito na. Okay, so ito na yung ating web server. Just in case na nahirapang mag-connect o lumabas yung screen na ito, doon sa first time na niload nyo yung inyong browser, yung Chrome browser nyo, maring tanongin nyo na walang yung inyong connection, walang internet, do you want to keep it? Just tap yes. Okay, ngayon testingin natin kung on off nga itong mga ilaw na. Okay, testingin natin yung isa. Yun, umilaw. Isa. Okay, so umilaw nga. I-off natin. Off. Minsan mayroong delay na masyadong nagkakaroon ng interference sa ibang Wi-Fi device. Pero normally dapat yan na yung mako-connect at iilaw. Okay? So, ayun.